Okay, so karon sama sa gihapon isip mga magtotoo diha ni Ginoong Kristo atong andamon ang atong kaugalingon aron kita makabaton og fellowship diha sa amahan. Pag-andam mao kana ang paggamit sa 1 Juan 1:9 kung kita musugid sa atong mga sala ang Dios sinumanon ug matarong gayud nga mupasaylo sa tanan natong mga sala ug muhinlo sa tanan natong kalapasan. So isip mga Kristohanon ato kining itik advantage nga maong pribilehiyo. So ato kining buhaton sa hilom nga paagi mag-apo ta. Ama namon Diyos, sa lain sang higayon kami mapasalamaton sa imong faithfulness sa logistical grace nga among natagamtam matag adlaw. Bisan wa man dili kami takos, dili kami angayan nga mudawat apan kami sa kanunay ni-enjoy o kami mapasalamaton karon nga nagatapo kami aron pagkat-on sa imong pulong tuguti lamang ang pagpanudlo sa balaang espiritu nga kining mga butanga, kining mga langit kung butang amo kini masabtan aron kini amo ka magamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among personal manluluwas. Amen. So ang Amen. pulong sa Dios karon nga atong pagtun-an mo resume tanong magpadayon ta sa libro sa Mateo no gikan sa Mateo chapter 1 karon chapter 17 na to no chapter 17 Mm. verse 13. So sama sa atong 14. naandan 14. usama 18 na 14 ta na ta, 14. 14. 14. Sige. So, Ah, palayo ko nung basa sabi ni Saya, ma. Mateo 14. Ug sa paghiabot na nila diha sa kanon sa katawhan, usa ka tawo miduol kang Hesus ug sa iyang atubangan niluhod siya nga nag-ingon. So, kini ang background ani, balik ko na to nga miabot sila di sa sila gikan. So dito sila gikan sa katong gitawag na to Mount of Transfiguration no. Nga diin dito nga si Santiago, si Juan ug si Pedro nakita jud nila mismo sa ilang duha ka mga mata ang pagkausab ni Ginoong Kristo gikan sa lawas nga madunot ngadto sa lawas nga dili madunot. So usa kini ka oportunidad o pribilehiyo nila no nga sa 12 nga buok sila lamang ang adunay sama nga pribilehiyo nga nakita gyud nila mismo si Ginoong Kristo nga nausab no sa gikan sa Hmm. pagkadunot ngadto sa walay pagkadunot. So pag-abot nila sa ilahang kampo, so adunay usa ka tawo nga miduol. Tanaw na to unsay tuyo aning tawana. Basa ko na 15 ma. Ginoo, kaluy in town ang akong anak nga lalaki kay siya patulon og nagaanto sa hilabihan. Kay sugsug siya nga mahulog ngadto sa kalayo ug sugsug nga mahulog ngadto sa mga tubig. So ato makita nga kining tawhana usa ka magtotoo, di ba? Kay sa Biblia Oh. mailag yun nga kining tawhana nga nakigistorya ni Jesus Kristo magtotoo dili. Yun sa nato pag ila tungod sa pulong nga Ginoo. Kaya ang uban Oh. ang tawag nila ni Ginoong Kristo magtutudlo or master. Pero kini gitawag si Ginoong Kristo niya o Ginoo. Unya, mingon siya nga kalui in town. So mingon siya nga murabag mingon nga treat my son in grace. Nga ba sa English ba ba? Mo ni kalui ta ka okay kayo okay man wa may dautan nga pulong okay. Kay patulon ni bataa day. So kining pagkapatulon na duha ka hinungdan una nagyo kay mental disorder no mo hinungdan nga mukalit ka kurog magbubuwa imong baba Oh. mo Oh. kuha mo na tikig ka ay ikado nga mental disorder gyud tinuod gyud na sa genes naapoy pagpatol nga gumikan sa demon possession Iyawaan. oh Oo. so na Oo. di ba daghan atong na aning Mateo atong na agian nga kuan nga bubuwa ang baba mao Katong ning kuwan. mga signs nga mo Katong patulon mo to tungod sa demon possession.
ato tanawon ug unsa gi hinungdan ani, no? Sa 16 matama ko. O gidala ko siya sa imong mga tilun-an apan wala sila makaayo kaniya. So di ba? Kini di ay Oo. tawhana sawa pa maka sila Ginoos Kristo dito pa sa Mount of Transfiguration. Nakikistorya na ni. Kisa may istorya niya katong siyam nga nabilin. No? Katong siyam ka mga ani di pa man to matawag og kanang apostol, no? Kay wa pa man ang Pentecost. So gitawag pa to silang mga disipulo. So kinang disipulo sa Greek word ani mathete. Pero ang tinuod yun nga meaning ani mathete a student. A student learning in a consistent basis. Meaning to say, learning Bible doctrine every day. Mo nibut pasabot sa mathete yun. Sa tanawon mo sa Greek, usa ka estudyante o usa ka gusto makaton nga adlaw-adlaw yun ba? Kini sila, tinuod yun nga disipulo. Kay 24/7 ni sila, uban-uban ni Ginoos Kristo. No? So, ang nahitabo ani, nabuhat din to siya. No? Pero isuga gini mga demonyuha nga ning soda ni. No? Wag yun ka papahawa ni siya ma. Sa 17. 17. O si Jesus nitubag nga nag-ingon, walay pagtuo og hiwi nga kaliwatan. Unsa ba kataas sa panahon na gikinahanglan pa sa akong pagpakig-uban kaninyo? Unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pag-antos kaninyo? So, the person find that diri kana dinhi kanako. Unsa may ibot pasabot ani ni Ginoos Kristo ngano man ni pangasab-an man ni. Ang gikasabaan na niya siyam, no? Agtulo uban man niya. So, walay pagtuo. Ang kaning word nga hiwi sa Bisaya, mao ni corrupted. Unsa may na-corrupted aning siyam. Na corrupted ang ilahang panghunahuna, no? Unsa may nakapahugaw sa ilang panghunahuna. Kining mga gitawag natong human viewpoint. Ang pangutana, unsa man ning human viewpoint? Anything, tanan sa kalibutan nga dili gikan sa Biblia. For example, mutan-aw kang TV, no? Nga naghisgot og mga human viewpoint. Bisag unsa sa TV gawa sa naghisgot sa pulong sa Dios. Or kaistorya nimo imuhang isig ka tawo. Or nagbasa ka og unsay gibasan mo diha. Nga wa maghisgot og kamatuoran. Kamatuoran means word of God. Tumanay human viewpoint. Ako pangutana, daotan ba ang human viewpoint? Dili man tanan. In fact, kitang tanan, ginahanglag human viewpoint, kaya di ba po tanan na lang. Pero at least, kibaw kang kamatuoran. Kaya nga baliko na ko, ang kamatuoran, maunay mo, set na to, nga kita gawas nun. Nahay mong gawas nun. Nga di na mailad sa mga lances ni Satanas. Kaya wa po tayo, human viewpoint, usang, mungha ka, o sa ba, inurante na kaana. No? Pero, importante kayo ng mga human viewpoint na to. Pero kinahanglan na ay inhibitor, na ay mo pugong ang Word of God. Ang punto ani is, unsa may priority nimo sa imong kinabuhi. Pwede man dunganon, pero na-j priority. So karon, tungod sa human viewpoint, di ba, mahimo ng scar tissue. Kanang gitawag na to, o matayotes sa Greek. No na matayotes. Vacuum ba? Vacuum. Muna vacuum of the soul nga kung di na ka mo cut-on og doktrina, ang tanang human viewpoint, vacuum mo. Surop na tanan sa imong kaan. Muna vacuum of the soul. Normal na nasa kalanga mo, absorb tanan sa human viewpoint. Kung kinahanglan kag naa kay stopper na. Kasi ba stopper? Ang word of God, no? Unya, nahitabo ani, tungod sa scar tissue, taghanag human viewpoint, ang resulta ni ma, ang usay resulta ni, mahimo kang emosyonal. Imbes kay una-una mo gamiton, ang magamit mo ang imuhang emosyon.
Nga kung ang Mm. emosyon may ako ang gamiton, ang resulta na gubot yun ang kinabuhi. No? Ayun siya, corrupted generation, meaning tungod kay kining siyam, apil man sa henerasyon sa mga Hudiyo. Tanang, Mm. kani nga, atong generasyon na yun sa mga Hudiyo sa panahon ni Ginoong Kristo, grabe yun ang, kuha na to, ang maraba o kanang gitawag na to, corruption ba, kanang term, ani nga, degenerate ba? Na degenerate meaning to say, wa gusto, wa na gugma sa pulong sa Dios. Kini mga tawhana, mao ni mga tawhana nga gusto i-bypass ang cross, mudiretso sa trono. Mao ni mga tawhana nga sa John 6 chapter 6 nga gi-encourage sila si Ginoong Kristo, ilang gigalga sa Ginoong Kristo nga ayaw nagpapakamatay. Himo na ka na mong hari, tabangi mi nga i-overthrow ang Roman Empire. Oo. Nga dili gusto anang cross, hawa na na cross. Dito na, dawat ka na mong hari. Mga magtotoo niya, mao ni mga tawana nga mao to si Ginoong Kristo may balibad. O sa gingon ni Ginoong Kristo nga ni Pedro gali ba? Nga mingos Pedro di jud ka nato itugyan sa mga sundao. Sa gingon ni Jesus Christ Pedro, Pahawa. pahawa diha Satanas. Sa tanan. Pag ingon ni Ginoong Kristo pahawa Satanas. Meaning to say ba impierno si Pedro? Kayoy, si Ginoong Kristo mismo ang nag-ingon na nga pahawa diha Satanas. So Satanas. So, kamo ni mo timbang-timbang na ako po yung sitwasyon ni Judas. Ha? Satanas na Kamo ni yan mo papahawa. timbang-timbang na. Ha? Si Ginoong Kristo mismo, ano, himingon nga, pahawa sa tanas. Pag-iingnan niya si Pedro. Sumaw ni siya. So, karon mingon siya nga, o sige sa pagbisaya na mga, unsa ba, sa English kay, how long shall I be with you? Unsa ba ibot, pasabot, ani? Mura ba, giingnan ni ma, uy, kamo, hapit na takan, duha ka tuig nag-uban-uban. Huwag ya po mo makakaton. Kalos pa man ang taon mo makakaton. Ano ba? Ya, ingon si Jesus Kristo, how shall I put up with you? Mura ba nag-ingon ba? Kalos pa man ang taon ninyo ma-execute kining maong program, kining maong plano. Ha? Kalos pa man mo maka kuan dugay na mo, di ba? Sa una, ang imong takma pangasabaan, usa mo bulok ka mo ana ba usa mo wa ka mo katong kapila di ba mao ni mohang mura po kag si mura ba si Ginoong Kristo ani ba sa imong mga sakop karon sa apa man mo makakaton dili lang na ikaw ani nagklamo hasta si Ginoong Kristo ha hapit do ka tuig si uban ni matawa na wa ka katon pero mo na unsay but pasabot ako ha ayo ka discourage sige tudlo kay di ba si Ginoong Kristo gali mismo the best, the greatest teacher of all time. Nga sakto pag mga utok ng mga apostoles. Ha? Ngayon gali siya ani unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pag-antos kaninyo. Oh, di ba? Ngana. Oh, so ayaw ka discourage nga isipa lang nga kana mao ka na exercise sa imong pagtuo. Mao ka na gigamit sa Ginoo nga ang imong pagtuo, ang imong doktrina magatid. Mo na Ayaw mo ampo ma, bersikulo ni mo ma. Mo na bersikulo swak. Ayaw pag-ampo ma nga ang imong pag-ampo Ginoo tangtangan rin ko dili na mao. Mo ka Ginoo kuhaan na lang ko adi loser ka labas na. So ang gamito nimo kini mga bersikulo ha. Nga sa panahon nga maluya ka, wag maluya si Ginoo sa Kristo. Wag ito kakatpon, ha? Mao ni siya. Gamit sa doktrina ma, mao ni gitawag og exercise nimo ang faith rest drill. No? So, di ba? Kanindot kaya spulos Ginoo no, ma-refresh ta ba, di ba? Ngani nga, di nga nung anong baguol mo nganong matandog bila sa kilo ba? Kung mo gusto dili ka mo mature, mamanhid gyud ka ba? Dili manhid sa negative way ha. Manhid sa positive. Ang mga mental attitude, ang mga pangunahuna, ang mga dautan, mga kasuko. Dili na apektado ba? Wala mo, di na naka-adopt mo. Yun ani ka powerful ang pulong sa Dios. So basahon na to sa 18 ba. O gibadlong ni Jesus ang yawa og migulat kini gikan sa bata ug ang bata naayo diha. So kini bata nasudlan gyud ni demonyo. Dili lang ingog badlong no kanang word nga rebuke.
uy, i-rebuke, di ba, maulay, sagaran term sa mga Oh, kinamauli rulers. oh. Uy, i-rebuke na ta. Mani, badlo nga dang kasaba. Mura ba, wa kay otoridad, pero ngano, uy, wa kay otorite, ngano mang, ikuan mga, ngano mang, rebuke na term, ani, kining human history. Human history, gikan ni Adan, ngadto sa katapusan sa milenyum. Mao ni appeal trial, mao ni apilar. Ang human balikon ako. Ang human history mao ni apilar ni Satanas sa iyang hukom. Kay nasayod na ta tungod sa Biblia miingon nga si Satanas hilukman na. Bisan gali kita hilukman ng daan, di ba? Matod na sa Juan 3:36, Juan 3:18, hilukman na tang daan. Usa may bot pasabot ang hilukman. Bound to dali ko fire. Kita tanan dapat sa linaw sa kalayo ta. Yeah. Pero ngano matingata ngano man nga si Satanas libre pa man musaka kanaog sa langit. Makasulod pa si Satanas sa langit. Nga wala trabaho kundi pag sumbong, pag imo, no? Magpahaba. Oh. Kaya ngano, si Satanas may apilar pa man, apa may apilar. Ang apilar mo ni human history. Kining demonyo nga musud sa usa ka tawo, usa kini ka violation sa kaning gitawag, di ba? Gubat. Gubat gitawag rules of engagement nga example, rules of engagement. Pananglitan na dinakpan kanang gitawag og prisoners of war. Di na pwede patyon. Kaya kung mo na patyon, kuha na siya, violation na sa rules of engagement. Yun ani usab nga ang angelic conflict usa kini ka gubat. Pero kining demonyo nga musud dito sa lawas sa tao, violation na siya, bawal. Di ba? Ato mahinumduman, kining demonyo daghang klase demonyo. Nay demonyo nga makitaan. Nay demonyo nga nahimong tao. Pero kada mga demonyo karon wala na na. Asa naman na sila karon? Tuwa na sa abyss ni pang preso. Genesis chapter 6 basahon nimo na. Katong mga demonyo nga makitaan nimo, mga demonyo nga himo magpakita po di makita. Mao lagi na sila gipang preso kay nakigkuan sa mga majiba. Oh, naka-violate sila. So, ngano nakahibaw mo ko nga kini mga demonyoha naka-violate. Balik ko na to sa Lucas 8. Bisan nagalin ni sa Mateo pero sa Lucas 8, 26-31, mas klaro siya. Nga dito, usa ka tawo dito sa Gerasene, gisudlan og 2,000 ka mga demonyo. Ganun 2,000 ka demonyo man. 2,000 ka mga baboy mo nangambak bitaw, nangamatay. Yung nga mo, yun siya, legion. Legion meaning ang legion mo na siya usa ka army ba sa Roman legion usa ka grupo sa mga manggugubat na. Yakin legion dagan. Ya, 2,000 ka baboy. So tagsa-tagsa ka demonyo. 2,000 to. Bisod na to tawalo to katigos gana. Ya, usa na giingon sa demonyo. Anak si Dios, Jesus Christ. Tuguti mi nga musud sa ayaw in taon ni ipadala ngadto sa abyss, di ba? Nag-ampo sila ni Ginoong Kristo mga ayaw mi padala sa abyss. Amo ni, kaya ngano, naka-violate sila. Pero sa resulta, gitugutan sila ni Ginoong Kristo. Pero ang baboy kay nangambak man dito sa dagat. So nangamatay. So wala sila kasudlan. So asam sila pero mao gyapon, abyss gyapon. Abyss gyapon to sila. So mao ni siya nga kaning demonyo sigurado gini, abyss gini paggawasan ni. Kini mga demonyo kung makasulod sila tao, kung mahimo, di na sila mugawas. Kaya gano'n, uwas na mugawas na sila, uwas na kanang sa kamagtutuo. O, automatic na sila. Hadlok yun na sila, no? Wala ang ragyod, ug naay mga patulon, kung ang doktor may ingog, wa man mo, diferensya ni tao. Ano, may ay, gusto na tambal na. Oo, ni Ginoong Kristo. Automatic na. So, 19 ko naman. Og kang Hesus ni dool ang mga tinun-an nga sila ra og miingon kaniya. Nganong wala man kami nakapagula kaniya? Kini siyam ang mga tinun-an, mga disipulo, kini siyam ang siyam. Sa dihang si Ginoong Kristo nag-inusara, miduol ni sila. Pura bang ano mang wa man makahimo na to. So sa tubag ni Ginoong Kristo sa 20. Kanila may tubag siya nga nag-ingon. Tungod sa kadyutay sa inyong pagtuo, kaysa pagkatinuod, nagaingon ako kaninyo, na kung may pagtuo kamo nga ingon og liso sa mustasa, makaingon kamo nining bukid,
bumalhin ka gikan dinhi ngadto didto og kini mo balhin ug walay magmakuli alang kaninyo. Kini ato gino masabtan kay sa una mo sa Old Testament times. Ya kini kay part pa man sa Old Testament times. Kaya ang churches nagsugod man sa Pentecost. Sa una sa Old Testament napay gitawag na to og gift of faith. Gasa sa faith sa una. Nga grabe ni siya nga gasa ba nga nakay pagtuo nga pero kini siya hypothetical ni hypothetical nga inubanan og hyperbole. Unsa man ni hyperbole? Mura bang palabaw ba? Nganong gamiton na ng palabaw? Aron nga to dramatize the greatness of the faith brethren. Aron ma-explain og aron imong mapakita ang tibuok ka picture kung unsa gyud ka great ang Bible doctrine. Mao ni may gamit si Ginoong Kristo rin. Imposible wa man gyud na mahitabo bisa pag wa man sa bisan pa sa Biblia way nahitabo nga bukid misibog. So imo makita dire nga hyperbole. Unsa may bisan gali sa basahan ko sa ato sa English lang. Basahan ko sa 1 Corinthians 13:2 nga migamit po si aning sitwasyon na migamit si Paul og hypothetical yapon with hyperbole. Basahan ko na lang. Okay, 1 Corinthians 32. If I have a gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I have nothing. Di ba? Nga, ingon siya nga, kung sa may buot, ipagawa si Pablo. Atong time sa Corinthians, kining mga magtotoo sa Corinthians, mauni sila nga, gatagas, ginuog mga incredible spiritual gifts ba? Speaking in tongues, gift of faith. Nga, kini speaking in tongues, pagtuo sila, nga sila maka-speaking in tongues, incredible believers sa sila. Pero usay gingon ni Paul, isang pagnahan mo tanan ang gasa, pero wa kay virtue love. Usa may butsa nothing. Ya ang Greek word nga nothing ani ang gigamit ani hoden. Mao na pinakataas nga form sa nothing nga. Kaya wa gigamit bisag gamay ba. Dai level ani nga kanang usa man kuha na wa man nakakaon na wa pa. Nakakuha na kanang nothing gyud wa ya mo gyud. Kanang zero asim zero mas kina zerohan mo ni kaning word nga hoden nga matod pa ni Paul. Bisan pag naa ka ani tanan nga gahom sa spiritual gifts pero wa kay virtue love wa ya mo tanana wa ya mo tanana why dili usa lang virtue love usa may bot pa usa may virtue love ay ang virtue love mao say gugma sa Dios mahigugma lang ta sa Dios kung kita nay doktrina so mao ni si ang bot sa buti bola ni nakatanan na pero kung wa kay doktrina wa ya mo na nothing ka po na kaya ngano kung wa kay doktrina di ka motubo spiritually kaya ang spiritual gifts di na gikan nimo gikan na sa gasa na siya pero kung ikaw na kay doktrina mismo sa nga nagtuyok sa imong pangunahuna di na ka kinahanglan ang mga spiritual gifts kay ang doktrina nga na sa imong hunahuna mo mas power pa na sa milagro mas power pa na sa spiritual gifts nga maka sibog og mountains unsa man ang mga mountains na mao nang mga problema nga testing na to kada adlaw di na kaduhot so usa may buot ipagawas ani ngon si Ginoong Kristo ani aning tayma kay ang pinaka sa aning tayma sa Old Testament believers ang ilang pinakataas nga makaabot sila spiritual maturity kining gitawag og ang ilang armas ang ilang equipment nga makaabot sila sa spiritual maturity kini ra faith rest di palaging karon nga kita naatay plus age naatay occupation with the Lord Jesus Christ. Gidungagan nga kita karon usa ka pare, nga kita karon usa ka embahador, nga kita karon royal family, gidungagan suwa na tay rason nga kita di mag-abot spiritual maturity. Kasi sa una gali limited ra ang ilang armas nakaabot. Ang ilang armas sa una is gitawag ra og faith rest. Nga gipakita ni Ginoong Kristo ani Matthew 17:20 kung unsa ka powerful kining gitawag og faith rest nga makamove og mountain powerful ni siya nga walay impossible para nimo kung aduna kay faith rest nga naa kay doktrina sa imong utok nga imong gituohan mao kanay
pamaagi nga kita mutubo espirituhanon. Ug samtang kita mutubo espirituhanon, wa na imposible na to. Mas labaw di na ta kinahanglan milagro. Di na ta sa totoo lang. Di kita kinahanglan milagro. Kaya nga ang naa na to nga kini gitawag invisible assets nga gihatag sa Ginoo nato. Andam nagtagana nga magamit pero nanginahanglan og kinadaghan ng desisyon, no? Adlaw-adlaw nga desisyon nga cut-on baka og Bible doctrine. Nga dire, yung sana to makahibaw nga kining faith rest. Ano si Abraham man mismo naka testimony ani. Si Moses, testimony ni Moses, faith rest. Nga wala imposible gayon kung naani mo diha ang panghunahuna ni Ginoong Kristo. Sa 21 ba? Apan Pero- kining natanga di mahimo sa paggula gawa sa paagi sa pagampo o pagpuasa. Apil na ko So asa. kana diha ma 21 sa Ah. original language, waya mo na cross na ma. Ako explain karon. Waya mo na i-cross na ma. Suwat mao di ay Oh. 21 libutangan nila o parenthesis. Oh, Bracket. basa sa 21 ron lang. Basa ra ron. Questionable na. Okay, Matthew 17:21. But this kind does not go out except by prayer and fasting. Oh, Kaya, waya mo na. ilan man yung Ako explain. giduwagan? Mauni, Ngano ma? No. gana din. Mauni, buhat sa King James Version. Kaya ngano? Kauban King na James di na ni. Nakumpleto ni siya, nakumpleto ni isip Biblia ni atong 1603. Kining King James manggod gikuha ni gikan sa gitawag nato og textus receptus. Mo ni gibasihan nga mauni gi translate sa King James ngadto sa English. So unsa kanus amle ni unsam le tuigan ni textus receptus. Ang tuig aning textus receptus 10th century AD. Mo migawas ni gitawag og textus receptus. Unsa man day naa sa textus receptus? Kining textus receptus hilabihan ka grabe gyud ang pagka-corrupted ani. Unsa man ni corrupted? Na corrupted na dungag, na ikuwang, na ngana ba nga ani mo nahitabo ani gikan sa Greek, gi-translate sa Latin, gibalik na pag translate sa Greek, gi-translate sa English. So ngano man nga wa man ilabot ng 21 kay ngano karong panahon naman naatay more than 5,000 manuscripts nga kaning nga mga manuscript nga mo date back to 2nd century, 3rd century, 4th century, 5th century. Kaning textos diri na sa 10th century. So tungod sa itong mga archaeologists, kasagaran na ba ni mga archaeologists, mga unbeliever, mga scientists man ilang ning nakubkuban, ilang nakitaan o na-discoveryan kining mga 5,000 kapin nga mga manuscript Manuscripts. nga ilang gisuri, ilang gitan-aw nga uy kini nga manuscript adto pa ning 2nd century. Kini nga manuscript 3rd century pa ni. Ang textus receptus 10th century. Daghan na kayo paghitabo ang gikan sa 6 pila usa ka century is 100 years, di ba? So pila ka tuig? 500 years. Unsa na nahitabo ato? Daghan na ato. So karon, og imo tong tan-awon kining mga manuscript sa gikan sa 2nd, 3rd, 4th, 5th century, wala gyud bisag usa nga naa ning verse 21. So usa may imong makonclude ani? So gidungag ra ni. Kay kini so 5,000 ka mga manuscript ha, 5,000 kapin. Walay bisan usa nga makita nimo ang verse 21 sa Mateo. So makita mo diya sa English gi butang ang parenthesis kay ngano questionable gi puno ra na. Siya, Ito sa 22, 23. og samtang nakatigong sila sa Galilea, si Jesus ningon kanila, ang anak sa tao gatugyan ngadto sa mga kamot sa mga tao. Og ilang pagapatyon siya og sa ikatulo ka adlaw tagabanhawon siya og nagasubo sila sa hilabihan gayon. So kinsa man ang giingon ni Ginoong Kristo na ilang patyon, kinsa man ang ila? Kining ila, kini sila mauning mga religious leaders
sa Israel o mga Romano. Ngano? Mo ni nahitabo ani. Ang mga religious leaders aning tayma dili nila pwede si Ginoong Kristo patyon kay aning tayma mao man gani gitawag na to og kanang ilahang holidays ba. Di ba sila mo pwede kuan tao holidays kay ang pinakataas nga form of execution nila kung ikaw sa kriminal sa balao sa Hudiyo is stone to death. So aning tayma kay adlaw man ni mga balaang adlaw man ni di sila pwede. So ang ilang gihimo, ilang gidasi Ginoong Kristo dito sa korte sa Roman court kay ngano wa man kay alam ng Roman court sa Hudiyo nga korte ngay aron lang gyud nga makonbikto ni si Ginoong Kristo. So di ba atong hinumduman ultimo ang Roman court mihatol ni Ginoong Kristo nga dili guilty nga walay sala di ba unsay gingon ni Poncio Pilato oh nakita sa ani manghulaw ka di ba I wash my hands. Pero kibaw ka, kini si Poncio Pilato sa Biblia, di ba? Atong tanaw, mura na ni weak sister. Pero kini si Poncio Pilato, hero ni. Si Poncio Pilato, kini ang istorya gila ni Poncio, atong, ano gamay, armala, kay background gamay. Kini si Poncio Pilato, anak po di siya hari. Pero ang hari, napildi sa Roma, ang ilang gigirian. So, sa may mahitabo, tanang mga army dito, mahimo, ginang ulipon. Pero kini si Poncio Pilato, kay genius man. So, pag-interview, siyempre, makitaan na sa mga, sa panahon sa Romas, dili nila importante nga ikaw anak ka o hari, anak ka ko. Dili, ang importante nila, ang imong skills, ang imong abilidad, mao na ilang tanawon. Mao mo itong tila katuig. Grabe yun sila. Kaya di ba, kaya gitawag na to o adoption, Roman style. Kasi kanan mga emperor, dili, himuon, emperor ilang mga anak, mangita na sila na may abilidad. Right. Nga, boy, sa gupo nila. Ilang mga anak, ayaw mo, mga bulok yung anak. Sa panahon sa Roman, sa mga Romano, gipakadakan nila ang abilidad, dili ang kaliwat sa imong ang anak na, mao ni sunod, dili. Ang yun na niya, pilot, kanang Pontius, title na siya. Kay atong time, diya sa Black Sea, na ay mga manggugubat nga, grabe, gulpi kayo nga, manggugubat nga, mga tagsa rin mabuhi kung sunod ka diha lang kanang gitawag og puntos ang lugar sa puntos musod gid ha tayma tagsare makagawas gyud patay yuga kini si Pontius Pilate paborito ni siya ni Tiberius so si Tiberius dako kayo pagsalig ni Pontius Pilate so ang isa dali Pilate dali ergon adto dito sa puntos kay naay mga tao dito nga nagrebuilding so ikaw may sitol dito so to si Pontius Pilate either duha ka kapadulungan mubalik siya nga patay or mubalik siya nga hero mao nagi gipanganlan siya og gidungagan nga ngan Pontius meaning to si the conqueror of Puntos so mao mo din nahitabo ni Pilate imiuli siya nga hero so umala ato lang gi nga sinigtuo ta nga wag abilidad ni Pilate ba ko ala ni so galit tayo ba si Pilate siya ang procurator siya may silbi gobernador ba siya ay nagduma sa one of the provinces of Roman Empire, kining Israel. So siya goy dako-dako kayo dito sa kuan, siya goy dako-dako sa siya may mura og dire pas Pilipinas, ang gobernador mao nay equivalent sa presidente nga empire man. So iya title is procurator. Mao ni siya nga si Ginoong Kristo makita nato nga ang iyang pito ka trial ko ang yun kanang why justisya ba kay bisan pa ang Roman aning tayma ang pinaka the best nga jurisprudence aning tayma ha balaod sa Hudiyo o balaod sa Romanhon pero unsay nahitabo ang balaod sa Hudiyo balaod sa Roma nagkabugno na sila di na sila dapat magkuan pero unsay nahitabo nag-conspire aron paghukom ni Ginoong Kristo. Aning tayma ha? Aning tayma. Ang mga pangulong pare, wa man sila gahom nga ipaubos si Ginoong Kristo sa pagpatay, gigamit nila ang gahom sa Rome. Nga hantod gali karon kaning balaod sa Roma, mao po ni atong gisunod. Kanang gitawag og two witness rule, nga di ka makonbikto nga kung ikaw usa ka sinumbong, dili ka hukman until proven guilty. Kanang gitawag og evidence rule, nga ikaw kung usa ka sinumbong, presume innocent pa kaana until proven guilty. Di sa lagi kuha na to sa Roman jurisprudence. Yang kinahanglan kung na kay witness at least, di pwede usa, kinahanglan at least duha.
minimum duha kadto sa pila ka buok. Hindi sa matakuha na sa Roman jurisprudence. Pero aning time nahimong bias ang duha ka balaod. No? Nag-conspire aron sa pagpatay ni Ginoong Kristo. Ani ginato maila. Pero si Ginoong Kristo naabay balibad wa aya mo. Mao ni siya no nga makaingon ta nga kato si Ginoong Kristo wa to mamatay tungod sa iyahang mga kwan. Tungod si Ginoong Kristo is unique. Siya ray makahimo nga pero dili na ingong hiko ga. Siya ray bugtong makahimo nga mo i-dismiss ang spirit ba. Kita mga tao karon wa tay bildag nga makahimo ani. Kung gusto ka ma-dismiss ang spirit, maghikog ka. Wa ka or pusilon galikon. Pero si Ginoong Kristo, nani siya abilidad nga ibuwag ang iyang espiritu o kalag sa iyang lawas ba aron nga mamatay. Gama-gama man ato basahon sa mga bersikulo kuno ba sa English mo lang aron dali. Basahon ko sa kuan lang. John 10:17, 18. John 10:17 to 18. For this reason, Sige, basa. Okay. the Father loves me because I lay down my life. I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This Diba? charge I have received from my Father. Wala si bisang kinsa nga nakakuha sa pag kung dili sa ako kaugalingong kuan. So dili lang kana. Basa ko no sa Mateo 27:50. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Di ba? Yielded up his spirit. Basa ko no sa Mark 15:37. And Jesus uttered a loud cry and breathed his last. So actually kini breath ang Greek word ani is ekpineo meaning exhaled. Exhaled ba? Gi-exhale niya ang iyang kuan. Last breath. Niya basa ko no sa Luke 23:46. Kining Luke 23:46 gikot ni Ginoong Kristo sa Psalms 31:5. Sa gingon da sa Luke 23:46. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, you breathe his last. Di ba? Sa imong makamot akong itugyan. So kani sa Psalm 31:5 iya ning quote nga kini Psalm 31:5 mo ni sa panahon nga nagkalisod si David ani daghag revolusyon sa iyahang giharian ba nga wa sa kibaw siya yang himuon pero si David misalig sa doktrina sa Dios no God of truth unsa may ingon sa Psalms 31:5 basahan ko na lang. Into your hand I commit my spirit, you have redeemed me, O Lord, faithful God. So ato makita ang kalig-on, ang tinubdan, ang mga spiritual assets samtang si Ginoong Kristo dito ibabaw sa cross nga iyang na-experience, no? Mga kasakit tanan, wala matandog si Ginoong Kristo tungod sa Bible doctrine nga nagtuyok sa iyang pangunahuna. No? Nga pakita ni Ginoong Kristo dire ang momentum sa iyang espirituhalong panginabuhi. So unsa man ning tawag nato momentum di ay? Unsa man na nato? Oni siya ang consistent perception and application of Bible doctrine. Ang espirituhalong kamatayon ni Ginoong Kristo mao na heritage, no? Mao ni yang kabilin nga gihatag nato aron kita mahimong harianong pamilya sa Dios. Ang kamatayon physically ni Ginoong Kristo mo to yung heritage, mo to yung kabilin nga ang Bible doctrine epektibo day, nga ang Bible doctrine powerful day. Nga kita karon samtang buhi pa ta, kung musalig kita sa Bible doctrine, may sama kita ni Ginoong Kristo nga wagod. Di ba si Ginoong Kristo? Ingon ba siya, bantay lang mo. Kuhaan ako. O sabi, ingon ni Ginoong Kristo, amahan, pasaylua sila. Gawa sila kahibaw. Giampo pag yun ni Ginoong Kristo. Ang nagpasakit niya, ang mipatay niya, iya ba yung mahimo ka na to? Galing usultig. Dauta na to. Grabe. Ha? Pero kitag natin Bible doctrine sama ni Ginoong Kristo samtang siya dito ibabaw sa cross. Makaingon yung tag amahan, pasayluas. Kaya kita, no? Mo ingon nga mas labaw palis milagro ang Bible doctrine. In fact, ang word of God, unsa may giingon niya sa Psalms 138:2 nga
gi-exalted pa ni Ginoong Kristo ang pulong kaysa iyang reputation o sa iyang ngalan. Meaning to say, para ni Ginoong Kristo mas taas pa og level ang word of God, kining truth, kaysa iyang ngalan mismo o sa iyang reputasyon. For you have Unsa exalted ka niya? above all things your name and your word. Yang anong kita di ba tagalahag Bible doctrine, nga mingon mataog. Awa koy tayo man na makabuang na. Nga si Ginoong Kristo Okay. mismo. Mas gitagaan niya dakong bili, gitagaan niya kaimportansya kaysa iyang kaugalingon. Kita ngano mang kapoy man kapoy gyud hinuon, dino yun na kapoy. Pero mo lagi na. Unsa may priority nato sa atong kinabuhi. Pag ingon ni Ginoong Kristo nga diha sa imong kamot itugyan ako ang akong espiritu. Pagkamatay ni pagkakuan niya ang espiritu niya disaman niya to dito sa niuban sa presensya sa Amahan. Ang kalag niadto sa Hades nga gipakita niya dito sa mga di magtotoo nga hoy tanawa ko ninyo di ba tinuod kamo mga di magtotoo tinuod ning gisulti sa Biblia nga ako ang manluluwas ang iyang lawas dito sa lubnganan ang bersikulo nga niadto siya sa Hades nasa Psalm 16:10 sana Nakibasa man Lucas anak. 23:43 Acts 2:27, Ephesians 4:9. Unya, ang iyang espiritu adto sa presensya sa Dios Amahan, Lucas 23:46, Salmo 31:5. Ug ang iyang lawas dito sa lubnganan, Lucas 23:53. Mula yung mga biskulo na. Basahan lang ninyo diha sa humana to. Yan 24 naman, basahan ko naman. Sa pagabot nila sa Capernaum, ang mga maniningil sa tunga sa estatero nga buhi sa templo, nidool kang Pedro og ningon, wala ba magbayad sa buhis ang inyong magtutudlo? Basahan ko sa English lang. When they came to Capernaum, the collectors of the 2 drachma tax went up to Peter and said, "Does your teacher not pay the tax?" So unsa man ning didrachmas? Kining didrachmas mo ni kwarta sa dai, so dai means duha. Duha. Unsa ning drachmas mo ni kwarta sa Roman Empire? Mo ni gitawag og silver coins. Kato magidawat, di ba? Kato mga silver 30 coins mo pieces ni. of silver. Buhis ni. Ang namay gitawag og, di ba, Old Testament, na kay buhis. Applicable ni sa tanang mga nagpuyo, unbeliever o believer. So kini siya duha ka silver coin mo ni didrachmas. Duha ka buok mo ni buhis nimo kada tuig. Nya kini nga buhis temple tax ni kay sako pa sila sa Israel. So dai mga tax collector midool nila nga huy, bayad na ba mo buhis? Ang inyohang magtutudlo, bayad. Ang ingon diri magtutudlo, dili ang Lord. So, unbeliever yun, no? So, unsay tubag ni Ginoong Kristo sa 25 ba? Siya ni tubag. Oo, nagbayad. Kapag giuli na ni Pedro sa balay, giunahan siya ni Jesus sa pagsulti na nagingon. Unsa may imong paghuna-una? Sinon, ang mga hari dinhi sa yuta, kang kinsa man sila maningil og buhis, bayranan. Sa ila bang mga anak o sa uban ba? O sa pagtubag ni Pedro sa uban, si Jesus ningon kaniya, "Nan, wala di ay untay bayranan ang mga anak. Apan aron dili kita makababag kanila, umadto ka sa lanaw." O ato ning tan-aw, maglisod mi nagsabot unsay buot pasabot ni Ginoong Kristo ani. So unsa may buot pasabot ni Ginoong Kristo ani? Karon, di ba, gipaninglan sila. Gipangutan niya ni Pedro. Pedro, sige, dapat mobayad aning tax di ay. Katong mga anak o katong laing tao. Ayun si Pedro katong laing tao. Unsa man ning anak di ay? Di ba? Si Ginoong Kristo, royal family ni siya. Dapat exempted siya sa bayronon sa buhis. Kaya ano? Si Ginoong Kristo kaliwat ni David. Di ba? Kaliwat royal pero aning time wala nila gi-recognize si Ginoong Kristo. Pero naghisgot ni si Ginoong Kristo ani sa iyahang itawag og karang King of Kings of Lord of Lords na siya ba nga linya siya sa harianong pamilya ni David. So tungod kay dipre, di ba? Kanang mga Arabo lang ug ikaw royal family ka, di jud ka magbayad og tax, di ba? Bisan galing karon mo diha na mo balaod di mo pabayad og tax, ha? Sila pa yung tagaan sa gobyerno. Oh.
So, ingon sa Ginoong Kristo, di siyempre katog yung mga sakop, di ko itong katog yung mga iyahang ginsakpan mo gito yung mubayad ingos Pedro. Pero tungod kay aning time wa pa gi-recognize si Ginoong Kristo nga usa ka hari. Ya, unsa may ingon ni Kristo? Sige lang. Mubayad na lang ta pagkangaan sa divine establishment. Unsa may ingon ni Ginoong Kristo sa 20 city, mabasa ko naman. Kapanaron dili kita makababag kanila, umadto ka sa lanaw pag itsag pasol og bitara ang unang isda nga mapaslan og bingata ang baba. Nini makaplagan mo ang usa ka estatero. Kuha kini og ibayad mo kanila alang kanako og kanimo. So unsa man estatero? So mao pa ni kwarta sa mga Hudiyo. So equivalent ni sa 4 drachmas. Di ba ang kada usa ka tawo ang bayro nun is 2 drachmas. So 4 drachmas para ni Ginoong Kristo o para ni Pedro. So ihatag ni niya dito, ibayad ni para nimo o para nako. So ang pangutana ani unsa man ni, sige lakaw dito. Pedro, ilan is Pedro ni Ginoong Kristo? Dali ragon. Nay sakay sa imong baroto adto dito pamasol. Una nga kuha nimo karang isda na nagdagsin siyo. Literal na siya? Oh, literal ni. Literal ni. Milagro ko ni mao ko milagro. Literal So, ni milagro na mo. unsa may buot pasabot aning aron di ta maka babag. Og sa English man niya, but least we should offend them. Aron di ta Para maka dili makuan tisod. kana mao na saktong istorya nga Oh. Sige kung na lang kita mismo nagtudlo ta Bayad na og lang. doktrina, nagtudlo tag kaluwasan, nagtudlo ta og divine establishment, unya kita na di mo bayad og buhis. So unsa may ikasulti nila? Instead nga mutuo sila nga musan inigsangyaw na to og kaluwasan unsa may tabo. Moingon ang kaluwasan unya Di magaling bayad. number 1 di mo bayad buhis. But-buton ana, di ba? Si Ginoong Kristo misulod gihapon sa divine establishment. Ang pangunahuna ni Kristo is kaayuhan gapon sa tanang katawhan. Aning mga unbeliever nga di sila matisod nga sa panahon nga makadungog sila sa pulong sa Dios, mutuo sila. So ano sa tataman mag-ampo ta o atong ato kining takopan pinaagi sa pag-ampo. Ang alam Dios daghang salamat amahan sa lain na sang grasya, sa lain na sang pulong nga among hibawan karon. Kami mapasalamaton ug among gipangayo nga kining mga pulong nga amo unta kining magamit sa adlaw-adlaw na mo kinabuhi. Kining tanan among gisalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo, personal na luwas. Amen.